Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas, makinig po kayo ng mabuti dahil mayroon akong napakahalagang balita tungkol sa inyong SSS pensyon na kailangang malaman ninyo ngayong buwan ng Disyembre. Marami na po ang nagtatanong sa akin, totoo ba na may binago ang SSS sa payout system? At gusto ko pong linawin sa inyo kung ano ba talaga ang nangyayari dahil ayokong may maiwang pera kayo o magulat kayo sa darating na sweldo ninyo. Alam ko po na kada piso ay mahalaga sa atin lahat, lalo na sa panahon ngayon na lahat ay tumataas ang presyo. Kaya naman, habang nakaupo tayo ngayon, parang nag-uusap lang sa hapagkainan, pag-usapan natin ng masinsinan ang mga pagbabagong ito. Hindi po ito yung mga technical na salita na mahirap intindihin, kundi yung tunay na kahulugan nito sa inyong bulsa, sa inyong bangko, at sa araw-araw ninyong pangangailangan. Dahil totoo po, may mga importanteng pagbabago na naganap ngayong Disyembre at ang ilang seniors ay nakatanggap na ng kanilang ika-13 buwang pensyon at regular na Disyembre na pensyon ng mas maaga kaysa inaasahan. Pero hindi po lahat ay ganito ang karanasan at yan ang kailangan nating pag-usapan. May mga pensioners na nakakuha na ng doble nilang sweldo bago pa magpasko, may mga iba na naghihintay pa rin at may mga kondisyon pa na kailangan ninyong alamin para sigurado na hindi kayo mapapahuli o maubusan ng benepisyo na dapat sa inyo ay nakalaan. Magsimula po tayo sa mismong December 7 na petsa na yan na binanggit sa maraming usapan. Ang totoo po ay hindi eksakto na December 7 ang ginamit ng SSS para sa lahat ng pensioners. Ang nangyari, noong late November at early December, naglabas ang SSS ng mahigit 32 bilyong piso para sa ika-13 buwang pensyon at Disyembre 2024 na regular na pensyon ng 3.6 na milyong pensioners. Ang first batch po, umabot ng 2.0 na milyon pensioners na nakatanggap ng 17.9 na bilyon noong Nobyembre 27. Ito po ay para sa mga pensioners na ang contingency date ay nasa unang araw hanggang ika-15 ng buwan. Ibig sabihin, kung ang inyong retirement date o ang simula ng inyong pensyon ay nagsimula sa first half ng buwan, kayo po ay kasama sa first batch na ito. Pagkatapos naman, noong December 4, ang second batch ay naglabas na ng 14.3 bilyon para sa 1.52 milyon pensioners. Ito naman po ay para sa mga pensioners na ang contingency date ay nasa ika-16 hanggang dulo ng buwan. Kaya kung kayo ay nagtataka kung bakit ang iba ay nakakuha na ng pera noong late November o early December, ganyan po ang dahilan, depende sa inyong contingency date kung kailan kayo nagsimula bilang pensioner. Ngayon, ang tanong ng marami, bakit po mas maaga ngayong taon ang pagbigay ng pensyon? Ayon po kay SSS Officer in Charge Voltaire Agas, ginawa nila ito bilang parang early Christmas gift para sa lahat ng SSS at Employees Compensation Pensioners. Pero hindi lang po dahil sa Pasko, kundi pati na rin dahil sa mga bagyo na tumama sa Pilipinas nitong nakaraang mga buwan. Marami pong pensioners na naapektuhan ng Super Typhoon Christine, Typhoon Leon at iba pang kalamidad. At nais ng SSS na makatulong sa kanilang pangangailangan habang nagsisimula silang bumangon at mag-rebuild ng kanilang buhay. Kaya ang early release ng pensyon ay isang tulong din sa mga nasaktan ng sakuna. Ngunit tandaan po ninyo, hindi ito nangangahulugang permanent na babaguhin ang schedule ng lahat ng susunod na buwan. Ang December release lang po ang na-advance, pero sa mga susunod na buwan, babalik na sa normal schedule na nakasanayan ninyo. Pag-usapan naman natin kung magkano ba talaga ang natanggap o dapat ninyong matanggap ngayong Disyembre. Ang 13th month pension po ay equivalent sa inyong regular monthly pension. Halimbawa,
kung ang regular monthly pension ninyo ay 5,000 piso, ang inyong 13th month pension ay 5,000 piso din. Kung 8,000 piso naman ang regular ninyo, 8,000 piso din ang inyong 13th month. Tapos dagdag pa dyan ang regular December pension ninyo na 5,000 piso o 8,000 piso ulit, depende sa halaga ng inyong pensyon. Ibig sabihin, kung normal na buwan, nakakakuha kayo ng isang beses lang, pero ngayong Disyembre, doble ang natatanggap ninyo. Para sa karamihan ng retirement pensioners, ang average monthly pension ay umaabot ng 4,000 piso hanggang 10,000 piso. Depende sa dami ng inyong contributions at ang inyong monthly salary credit noong kayo ay nagtrabaho pa. Kaya kung ang pensyon ninyo ay 6,000 piso buwanan, dapat kayong makatanggap ng 12,000 piso ngayong Disyembre, 6,000 piso para sa ika-13 buwan at 6,000 piso para sa regular na Disyembre na pensyon. At huwag din po ninyong kalimutan ang additional 1,000 pisong benefit na binibigay ng SSS every month simula January 2017 sa lahat ng retirement pensioners. Ito po ay on top ng inyong monthly pension, kaya automatically na ito ay kasama na sa inyong regular na natatanggap. Ngunit may mga pensioners na nagtanong, pare-pareho ba lahat ang schedule ng pagdating ng pera sa bangko? Hindi po ganun kadali. Ang schedule po ng pag-credit ng pension sa inyong account ay depende sa bangko ninyo. Kung ang inyong bangko ay member ng PesoNet system, mas mabilis ang pag-credit ng pera, usually within 1 or 2 banking days. Pero kung ang inyong bangko ay hindi member ng PesoNet, medyo mas matagal at ang SSS ay nag-release ng checks para sa inyo na i-deliver ng Philippine Postal Corporation sa inyong address. Kaya, kung hindi pa kayo nakakatanggap, kahit nakita ninyong nakatanggap na ang inyong kapitbahay, tignan ninyo muna kung pareho ba kayo ng bangko at pareho ba kayo ng contingency date. Baka kayo ay second batch, kaya December 4 pa kayo nakatanggap, o baka check ang dumating sa inyo na inilalakbay pa ng koreo. Isa pang importanteng detalye na dapat ninyong malaman ay ang tungkol sa mga pensioners na nag-avail ng advance 18 buwang pension option. Ito po ay para sa mga bagong retirees na pumili na makuha ng lump sum ang unang 18 buwan ng kanilang pensyon sa halip na monthly. Kung kayo ay isa sa mga ito, ang inyong 13th month pension ay na-release pa rin noong December 4, pero syempre, wala na kayong regular monthly pension dahil nauna na ninyong kinuha ang lump sum. Ang advance 18 buwang option po ay isang choice na binibigay ng SSS para sa mga gustong may malaking pera agad sa simula ng retirement. Pero syempre, may trade-off din ito na wala kayong monthly pension for the next 18 buwan. Kaya mahalaga na pag-isipan ng mabuti kung pipiliin ninyo ito dahil sa loob ng 1.5 taon, wala kayong regular cash flow galing sa SSS except for the 13th month pension every December. Ngayon, pag-usapan natin ang mga posibleng problema o mga bagay na dapat ninyong bantayan para hindi kayo maubusan o makaligtaan ng benepisyo. Una po, ang Annual Confirmation of Pensioner o ACOP. Ito po ay requirement na kailangan ninyong gawin every year para patunayan na buhay pa kayo at eligible pa rin na makatanggap ng pensyon. Noong nakaraan, kapag hindi kayo nag-submit ng ACOP, ang inyong pension ay maaaring masuspend temporarily hanggang mag-comply kayo. Pero ngayong 2025, may bagong balita tayo dito. Ang SSS President and CEO na si Rolando Ledesma Macasaet ay nag-order na ng review ng mga kasalukuyang guidelines para sa ACOP, lalo na para sa mga pensioners na higit 80 taong gulang na. Sa kasalukuyan, mayroon ng 157,473 pensioners na above 80 years old at ang SSS ay nag-aanalisa kung paano gawing mas madali at accessible ang ACOP compliance para sa kanila.
Ang mga plano ay kasama ang pagdagdag ng ibang paraan para mag-comply, gaya ng home visits ng SSS personnel para sa mga seniors na mahirap nang lumabas o pumunta sa SSS office. Kaya kung kayo ay isa sa mga seniors na nahihirapan ng mag-commute o pumunta sa opisina, bantayan ninyo ang announcement ng SSS tungkol sa bagong guidelines na ito dahil makakatulong ito sa inyo. Isa pang mahalagang punto ay ang tungkol sa interest rate ng SSS loans. Ngayong 2025, ang SSS ay nag-announce na ibababa nila ang interest rate ng salary loan at calamity loan programs. Currently, ang interest rate ay 10% per annum, pero dahil sa mabuting performance ng investment portfolio ng SSS, timely na raw na revisit ang interest rate para mas mataas ang net proceeds na makukuha ninyo kapag nag-loan kayo. Halimbawa, ang calamity loan ay babaan ng interest rate mula 10% papunta sa 7% at pwede na rin kayong mag-renew after 6 na buwan instead na maghintay ng 1 taon. Ito po ay malaking tulong para sa mga pensioners na may emergency needs o may binabagyo nilang bahay na kailangan ng pondo para sa repairs. Pero tandaan ninyo, kahit mas mura na ang interest, loan pa rin ito na kailangan ninyong bayaran, so gamitin lang ito kung talagang kailangan ninyo. Ngayon naman, pag-usapan natin ang tax implications ng inyong pensyon. Ito po ay madalas na tinatanong pero hindi gaanong nauunawaan ng marami. Ang mabuting balita ay ang SSS retirement pension ay tax-exempt. Ibig sabihin, walang kaltas na buwis sa inyong pensyon dahil protected ito ng batas. Ang pensyon ninyo na nakukuha every month ay buong buo, walang kaltas na withholding tax o anumang uri ng buwis. Kaya kung ang pensyon ninyo ay 8,000 piso, exactly 8,000 piso ang dadating sa inyong bank account, walang kaltas. Pero may isang bagay na kailangan ninyong bantayan. Kung kayo ay may iba pang source of income maliban sa pension, gaya ng rental income, business income, o interest from savings, yun ay taxable. Pero ang SSS pension mismo ay hindi po kasama sa taxable income. Kaya sa tax return ninyo, hindi kailangan i-declare ang SSS pension as income. Malaking advantage po ito dahil ang buong halaga ng pensyon ninyo ay mapupunta talaga sa inyong pangangailangan, walang kumukunat na gobyerno. Isa pang detalye na dapat ninyong malaman ay ang tungkol sa dependent children's pension. Kung mayroon kayong dependent children na 21 taong gulang at pababa, o kaya naman ay may permanent disability kahit higit 21 taong gulang na, kayo ay may karapatan na makatanggap ng additional pension para sa kanila. Ang dependent's pension ay equivalent to 10% ng inyong monthly pension o 250 piso, alinman ang mas mataas. Ito ay binibigay for each dependent child pero maximum of 5 children lang. Halimbawa, ang pensyon ninyo ay 5,000 piso, so 10% nito ay 500 piso at yan ang makukuha para sa bawat dependent child, maximum of 5. Kung mayroon kayong 3 dependent children, makakakuha kayo ng additional 1,500 piso every month, 500 piso each. Ngunit kailangan po na i-report ninyo ang mga anak ninyo sa SSS at mag-submit ng birth certificates at iba pang supporting documents. Maraming seniors ang hindi alam ito, kaya nawawala sa kanila ang benepisyong ito. So kung hindi pa ninyo ni-report ang inyong mga anak, pumunta kayo sa SSS branch o mag-email sa kanila para malaman ninyo kung paano mag-apply para sa dependents pension. Pag-usapan din natin ang strategy kung paano ma-maximize ang inyong retirement income. Una, kung kayo ay papalapit na sa retirement age pero hindi pa nag-retire, consider ninyong mag-contribute pa ng additional months para mataas ang inyong average monthly salary credit. Ang pension computation ay based sa inyong contributions at monthly salary credit, kaya mas mataas ang MSC ninyo
at mas marami ang contributions, mas mataas ang pension. Pangalawa, kung kayo ay nag-retire na at gusto ninyong magkaroon ng extra income, pwede kayong mag-invest sa SSSWISP Plus program. Ito ay Voluntary Provident Fund na tax-free at pwedeng magdagdag sa inyong retirement savings. Ang management fee ay 1% per year lang at flexible ang contributions ninyo kahit magkano pwede ninyong ilagay depende sa kaya ninyo. Pangatlo, kung may emergency fund kayo, i-keep ninyo ito sa separate savings account na may interest para lumalaki pa. Ang pension ay fixed amount every month, pero kung may emergency, hindi ninyo kailangan mag-loan kung may emergency fund kayo. May ilang seniors din na nagtatanong tungkol sa pag-claim ng pension kapag nasa ibang bansa. Kung kayo ay OFW retiree o nag-migrate abroad, pwede pa rin kayong makatanggap ng SSS pension. Pero kailangan ninyong mag-apply through the SSS Foreign Representative Office o through online kung saan man kayo nakatira. Ang SSS ay may program na tinatawag na Pensioners Remittance Program where pwede nilang i-remit ang inyong pension sa inyong foreign bank account o through remittance transfer companies. Pero kailangan ninyong mag-comply sa ACOP every year kahit nasa abroad kayo. Ang ACOP form ay pwedeng isubmit online o sa Philippine Embassy o Consulate General. Hindi ito mahirap, pero kailangan ninyong regular na gawin para hindi masuspend ang pension ninyo. Isa pang tip na gusto kong ibahagi ay tungkol sa SSS office visits. Alam ko po na mahirap para sa inyong mga seniors na pumunta sa SSS office dahil matagal ang pila at minsan ay init o ulan pa. Kaya ang advice ko, kung pwedeng mag-online transaction, gawin ninyo. Maraming bagay na pwede nang gawin through My SSS portal like checking your contributions, viewing your pension payment history, updating your contact details, at pag-apply ng ACOP. Pero kung talagang kailangan ninyong pumunta sa office, gumising kayo ng maaga, mga 7:00 ng umaga o 7:30 ng umaga para mas konti pa ang tao. Magdala din kayo ng Senior Citizen ID para may priority lane kayo. At kung pwede, magtanong muna kayo sa SSS hotline o mag-email para malaman ninyo kung ano-anong documents ang dadalhin ninyo para hindi na kayo balik-balik. Ang SSS hotline ay 820-6446 at may email din sila na member_relations@sss.gov.ph kung may tanong kayo. Tungkol naman sa contribution rate increase na naganap this January 2025, ito po ay hindi direktang nakakaapekto sa mga retirees na tulad ninyo na hindi na nagtatrabaho. Ang contribution rate ay tumaas from 14% to 15%, pero ito ay para sa mga active workers pa lang, yung mga nag-contribute pa. Para sa employers, ang share nila ay tumaas from 0.5% to 10%, at para sa employees, from 4.5% to 5%. Pero para sa pensioners na hindi na nag-contribute, wala pong effect ito sa inyo. Ang purpose ng increase ay para mas mataas ang future benefits ng mga susunod na retirees at para mas sustainable ang SSS fund in the long run. Kaya kung may mga anak o apo kayong nagtatrabaho pa, sila ang maaapektuhan. Pero sa inyo na nag-retire na, tuloy pa rin ang regular pension ninyo na walang binago. Sa pagtatapos, gusto ko pong ipaalala na ang pag-iingat sa inyong pensyon at pag-monitor ng inyong SSS account ay napakahalagang gawain. Huwag kayong mag-hesitate na magtanong sa SSS kung may hindi kayo maintindihan. Ang SSS ay nandyan para sa inyo at ang kanilang trabaho ay siguraduhing nakukuha ninyo ang inyong benepisyo on time at ng tama. Kung may nakita kayong discrepancy sa inyong pension amount o may delayed payment, agad kayong mag-report sa SSS para ma-resolve. Huwag ninyong hayaan na lumipas ang maraming buwan bago kayo magreklamo dahil mas mahirap na ang pag-trace ng problema kapag matagal na.
At remember, ang pensyon ninyo ay karapatan ninyo dahil nag-contribute kayo habang nagtatrabaho pa. Ito ay hindi charity o limos, kundi ang bunga ng inyong paghihirap noong mga araw na kayo ay nagsipag at nagpunyagi para sa inyong pamilya at sa bayan. Kaya dapat ninyong i-claim ang lahat ng benepisyong dapat sa inyo mula sa regular pension, 13th month pension, dependents pension, at lahat ng iba pang tulong na inaalok ng SSS. Magtanong kayo, mag-research, at huwag kayong mahihiya na humingi ng tulong sa mga anak, apo, o social workers kung mahirap para sa inyo ang proseso. Ang mahalaga ay nakukuha ninyo ang inyong karapatan at nabubuhay kayo ng may dignidad sa inyong golden years. Salamat po sa pakikinig at sana ay nakatulong ang video na ito sa inyo. Hanggang sa muli, mag-ingat po kayo at panatilihing maayos ang inyong kalusugan at finances.